Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Ipan ninyo ang trumpeta. Ang Diyos ay puspos ng kabutihan na mapagpalang pag-aruga para sa ating kapakanan. Halina kayo at tayo sama-sama sa ating pagdulog sa banal na misa na itinatampok natin ng kapistahan ni Santa Agata, Dalaga at Martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Buong puso nating ipinapahayag ng ating sarili ang lahat ng ating ibig na makamit sa buhay na ito sa loob ng pagpapala ng Diyos upang manatili tayo sa kabutihan, kabanalan, matatag sa pananampalataya tulad ni Santa Agata. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan, sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak,
huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos ng kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ng nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niya babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang walang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Madalas na ito sinasabi natin, God is good all the time. And all the time, God is good. Di ba? Napakaganda sapagkat dito nalalarawan na talagang napakagandang katauhan ng ating Panginoon at ang ayaw ng mga tao na nakikilala siya mula pa ng pagkabata. Ang Diyos ay sumasa kanya. Paano ngayon? Upang sabihin, may kahinaan din naman ang mga tao. May kahinaan din niya si Kristo. Iba tayo maniniwala dyan. Upang sabihin, ang gaganda ng kanyang mga salita at talagang nakapupukaw ng puso't isipan at nakabibighani ang kanyang mga itinuturo. Kaya nakapagtataka itong tao na ito. Ano siya? Diyos? Ano siya? Makapangyarihan? Maraming ayaw tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa kanyang nayon na kinalakan sa Nazaret. Upang sabihin ng mga tao doon, gumawa ka ng kababalaghan dito upang kami ay maniwala. Yun ang gusto nila Kung ano yung narinig nila na bali-balitan, na gumagawa ng kababalaghan si Jesucristo sa ibang mga lugar sa labas ng Nazaret, sa Capernaum, sa Sea of Galilee, sa lahat ng mga pinupuntahan ng ating Panginoon, balitang-balita. Kahit na wala pa mga cellphone o araw, pero talagang ang mga tao sa paglalakad nila, kasama din nila mga bali-balita kung ano yung mga nangyayari sa kanilang mga paligid, lalong-lalo na kapag ang mga tao ay sumasalubong sa ating Panginoon Kristo at maraming nagagawang mga himala, talagang lilipad at lilipad itong mga balitang ito nakarating sa Nazaret. Kaya nung dumating ating Panginoon Kristo, tinatanggap siya. Ang pagtanggap na yon, makakakita tayo kung ano yung kababalagang nababalitaan natin, kung anong himala na ginawa ni Kristo ay makikita natin ngayon. Diba? Yan ang kanilang expressions. Yan ang kanilang hinahangad ng si Jesucristo na sa sariling niyang bayan sa Nazaret. Kaya naroon at araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at doon nga narinig ng mga tao ang kanyang mga salita. Naroon ang kanyang mga salita na nakabibighani upang mapukaw ang atensyon ng mga tao, lalo siyang pakinggan at lalo humanga sa kanya. Ang paghanga sa kanya ay ang mga katanungang nag-iiwan. Humahanga tayo? Hindi ba kilala natin ang kanyang mga magulang? Kilala natin siya anak ng karpintero, anak ni Maria. Kilala natin ang kanyang mga kapatid, mga pininsan po ang ibig sabihin noon. Mga pininsan niya, kilala namin ang kanyang mga angkan, ang kanyang mga kasambahay. Ay talagang hindi siya tinatanggap ng kanyang kasambahay. Hindi siya natanggap ng kanyang mga pininsan. Ito sabihin. Kaya sasabihin ng ating Panginoon Kristo ay itong mga kasaysayan ng ating bansang Israel, ang Palestina natin. Ito bang totoo ba ang talagang ganito nangyayari? Ang mga propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan, hindi tinatanggap ng kanyang sariling kababayan, kamag-anak at mga kasambahay. Madalas ko tinatanong ito, iyan ba ay isang tanong o isa bang straightforward statement na talagang ganon ano man ang mangyari? Kung ito'y katanungan, ito'y napakalaking pagtatanong sa bawat isa kung bakit nangyayari ang mga bagay nyo. Kakilala nila si Kristo, kakilala nila ang mga propeta ng kanilang mga ninuno. Bakit pinapatay ng kanilang mga ninuno ang mga propeta? Ito ngayon si Kristo bilang propeta na pagkakakilala nila sapagkat mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan sa kanyang bayan upang siya ay mangaral, magturo, magpabanal at gabayan ang mga tao sa matuwid at nararapat na landas ng buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang sabihin itong tao na ito ay tunay nakakataka-taka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, sa mahimalang kanyang ginawa sa mga tao. Kaya una natin makikita sa mga bagay nito ang ating tunay na pagkilala kay Kristo.
Kaya sabihin natin, God is good all the time, and all the time, God is good. By the way, gaano mo nakakilala si Kristo? Lalo-lalo na masusubok ang pagkilala mo kay Kristo sa gitna ng maraming kapigatian, kalungkutan, kasawian, suliranin, at the many struggles in life upang sabihin, kilala mo ba si Kristo? Nahihingan mo ng tulong na siyang magiging daan sa isang tuwid na palatuntunan ng iyong buhay, na hindi ka napapalulong sa ibinibigay na makasanglibutang ikaw ay nagkakasala o nabubuhay ka sa maraming pagkakasala o mabuhay ka sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang katanungan. Sa gitna ba ng maraming pagsubok, ganito rin ba tayo? May pagkilala pa rin tayo kay Kristo? Tulad ni Santa Agata, kabata-bata pa si Santa Agata, napakaganda raw dalaga, na talagang sa 3rd century, ito raw ang bali-balita ng mga tao at marami siyang manliligaw. Wala siyang sinagot sa kanyang mga manliligaw kahit na yung mga matataas na mga pinuno, at doon siya pinagsakdal upang sabihin, itong si Agata na ito, isang Kristiyano na ito, dapat ito'y parusahan. Ganun nga ang ginawa nila. At tinorture pa nga si Santa Agata, pero sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang pagpapasya na manatili siyang dalaga at ibinuwis niya ang kanyang buhay, pinagkaloob ang buhay sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pagiging babae, na walang dungis ang kanyang pagiging dalaga, at nanatili siya kahit na siya iparusahan. Aba, ang ginawa sa kanya talagang hinihiniwa ang kanyang dibdib, pero may himalang nang nangyari, naibalik daw yung kanyang dibdib, na talagang tinorture siya noon hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya tinanghal na martir, dumanak ang dugo ni Santa Agata sa kanyang paninindigang anuman ang mangyari, hirap man sa buhay at maraming mga pagsubok sa buhay nito, manatili siyang nananampalataya, nanatili siya sa panig kay Kristo hanggang kamatayan. Kaya balit-balita naman nangyari kay Santa Agata, at siya'y ginawang martir bilang nanatili ang kanyang pagiging dalaga, ang kanyang pagiging martir, dalaga at martir, tapat sa Diyos. Sa huling bahagi na ating mabuting balita, ipinapahayag dito kung ano yung nga't naganap na hindi pagtanggap kay Kristo, pero hindi ito ang humantong sa pagwawalang bahala. Humantong ito sa lalong pagsisikap. Alam ba niyo, dito lumitaw ang pahayag ng ating mga ninuno, ang sundalo habang susugatan, lalong lumalakas. Ang sundalo habang susugatan, lalong lumalakas. O ang ating Panginoong Kristo, masakit man tanggapin ang mga bagay nito sa hamon ng kanyang mga kababayan. Kilala niya ang bawat isa. Sapat doon siya lumaki sa Nazareth. Bumalik siya upang mangaral doon, pero ayos siyang tanggapin. Ito'y napakalaking dagok, kalungkutan nangyari sa ating Panginoong Kristo, pero hindi siya tuminag, nanatili siyang malungkot o kaya walang ginagawa. Patuloy pa ang kanyang pagsisikap para ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako na kanyang pupuntahan, upang sabihin, hindi dapat humimpil ang pagpapalaganap ng mabuting balita kahit na sa gitna ng mahirap at pasakit, kalungkutan at ano pa mang struggles in life na yan. Patuloy tayo mabubuhay na tayo ay nasa sa panig pa rin ng Diyos. Hindi nababago ang ating pagpapasya, nanatili pa rin tayo matatag sa ating pananampalataya. Sana all, di po ba? Kaya God is good all the time, and all the time God is good, upang sabihin natin, ang Diyos pa rin ang kakalinga sa akin. Siya pa rin ang sasubaybay sa atin buhay pananampalataya. Siya pa rin na sa puso't isipan natin sa gitna nating hirap at pasakit, sapagkat ang Diyos ay gumaganap sa buhay natin, sapagkat meron tayong ganitong puso't kalooban, manatili tayo sa kabutihan, kabanalan ng buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kabanalig, halanga tayo diringgin ng Diyos sapagkat nanindigan tayo sa pananampalataya at naway mapahalagahan natin ang mga bagay nito, ano man ang dumating na hirap at pasakit sa buhay at maraming pagsubok sapagkat ang Diyos ay manatiling ating maging gabay. Siya ang daan, siya pa rin ang patuloy nating hinihinga ng pagkalinga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa pag-aasik na mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Sa napakabuti ng Diyos at nakatunghay sa ating kapakanan, ito ngayon at pinapahayag natin ating mga saloobin, iniisip, at ito'y nagiging panukala para nating ipahayag. Ito ang pinanunutunan ng Diyos at tayo pakatulungan, gabayan, subaybayan at pangalagaan sa buhay na ito tulad ng naging buhay ni Santa Agata ang aming pinagdiriwang. Kay Ama, bigay mo po kami na ganitong paninindigan sa pananampalataya. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang aming gabay, ikaw pa rin ang pinanununtunan namin. Kaya itong lahat ng aming pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito, yung pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda, ngayon si Santa Agata ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa pagpapasakit na martir na pinanindigang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, turing ang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may pinaninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming banal na Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Agata, martir at dalaga na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ng pananampalataya, anuman ang mangyari, sapat ang pagtulong ng Diyos ay kaya-aya magpakailanman. Ating ngayong awitin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesus Kristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig
natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Agata ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon po sa atin bilang pagwawakas ng itong ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama nating nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur
manum dei cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan,
binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.